Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalaking drone attack ang inilunsad ng Ukraine sa Moscow habang 10 sibilyan naman ang nasawi sa brutal na missile strike ng Russia sa isang nayon sa Kharkiv. Ito ang isa sa pinakamalaking pag-atake gamit ang mga drone na yumanig sa Russia na nagpapakita ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tutunghayan natin ang buong detalye at ang mga epekto nito sa ating ulat ngayong gabi. Ayon sa mga opisyal, nagpakawala ang puwersa ng Ukraine ng halos 800 drone patungo sa iba't ibang bahagi ng Russia. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamalaking drone blitz mula nang magsimula ang pagsalakay ng Moscow mahigit 4 na taon na ang nakalilipas. Ang malawakang hakbang na ito ay naganap 2 araw lamang matapos ang katulad ng malaking salvo na yumanig din sa mga depensa ng Russia. Sa kabilang banda, isang madugong gabi ang sinapit ng isang nayon sa hilagang silangang rehiyon ng Kharkiv sa Ukraine. Isang missile strike mula sa Russia ang tumama sa Pechenihi na nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 10 sibilyan at pagkasugat ng 17 pa. Winasak ng naturang pambobomba ang mga tahanan at iba pang pasilidad ng mga mamamayang walang kalaban-laban sa gitna ng digmaan. Agad na kinondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang insidente at tinawag itong isang brutal na pag-atake laban sa mga inosenteng sibilyan. Ayon sa lokal na pamahalaan, maliban sa mga nasawi, malaking pinsala ang natamo ng 10 kabahayan, isang cafe, post office, tindahan at hindi bababa sa 7 sasakyan. Nangako si Zelensky na tiyak na magkakaroon ng karampatang tugon ang Ukraine sa pag-ataking ito. Sa kasalukuyan, patuloy ang matinding labanan sa humigit kumulang 1,250 kilometrong linya ng labanan sa silangan at timog ng Ukraine. Ayon sa mga eksperto, limitado ang galaw ng mga sundalo dahil sa paggamit ng napakaraming drone at ground robot ng magkabilang panig, kaya naman walang sino man sa kanila ang nakakamit ng makabuluhang pagsulong sa buong larangan ng digmaan ngayon. Sa nakalipas na taon, matagumpay na nakabuo at nakapagpadala ang Ukraine ng sarili nilang gawang long-range drones para sa mga pag-atake sa kaibuturan ng teritoryo ng Russia. Ang makabagong teknolohiyang ito ay labis na hinangaan ng mga pamahalaan at tagagawa ng armas sa buong mundo na nagpapakita ng kakayahan ng Ukraine na lumaban at mag-adjust gamit ang sarili nitong inobasyon sa teknolohiya. Layunin ng Kyiv na iparamdam sa publikong Ruso ang tunay na epekto ng digmaan upang mapilitan si Russian President Vladimir Putin na pumasok sa usaping pangkapayapaan. Gayunpaman, wala pa ring senyales na titigil si Putin sa kanyang pananakop. Ayon kay Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha, patuloy na pinahahaba ni Putin ang giyera sa halip na tanggapin ang makatotohanang panukala para sa tigil putukan. Iniulat naman ng Ministry ng Depensa ng Russia na naharang ng kanilang mga depensang panghimpapawid ang 700 at 71 Ukrainian drone magdamag. Ang mga ito ay binaril sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang sinakop na Crimea, pati na rin sa Black Sea at Azov Sea. Ito na ang ikalawang pinakamalaking drone attack na naitala mula noong Enero ng kasalukuyang taon, ayon sa ulat ng Associated Press. Higit sa 600 drone ng Ukraine ang lumipad patungo sa rehiyon ng Moscow, kung saan 180 sa mga ito ang matagumpay na nabaril ng mga depensa, ayon kay Moscow Mayor Sergei Sobyanin. Bagamat walang naiulat na nasawi o malaking pinsala sa mismong lungsod, naging malaking hudyat ito ng lumalalang banta sa kabisera ng Russia na dati ay itinuturing na ligtas sa mga ganitong uri ng pag-atake. Sa labas ng kabisera, 3 tao ang naiulat na nasugatan sa nakapalibot na rehiyon ng Moscow ayon kay Governor Andrei Vorobyov. Samantala, 3 tao rin ang nasugatan sa karatig na rehiyon ng Ryazan, kung saan 3 pribadong bahay ang napinsala ng mga bumagsak na labi ng mga drone, ayon sa pahayag ni Governor Pavel Malkov. Ipinapakita nito na ang pinsala ay unti-unti nang kumakalat sa iba pang lugar. Nagdulot din ang pag-atake ng sunog sa isang bodega ng Wildberries, ang pinakamalaking online retailer sa Russia na matatagpuan sa isang zonang industrial. Paulit-ulit na pinupuntirya ng Ukraine ang kumpanyang ito dahil sa paratang na tumutulong ito sa supply ng militar ng Russia, isang bagay na mariing pinabubulaanan ng pamahalaan sa Moscow na nagsasabing mga sibilyan lamang ang sineserbisyuhan ng kumpanya. Ayon sa pamunuan ng Wildberries, maliit na pinsala lamang ang natamo ng kanilang pasilidad at agad ding naapula ang apoy. Kapansin-pansin naman na ang balita tungkol sa malawakang pag-atake ay hindi gaanong binigyang pansin sa mga telebisyon ng estado sa Russia.
Ang mga pangunahing channel tulad ng Russia 1 at Channel 1 ay hindi man lamang ito binanggit sa kanilang mga balita sa umaga upang maiwasan ang pagkalat ng takot. Sa kabila nito, itinampok ng Russian State News Agency na RIA Novosti ang balita sa kanilang pangunahing pahina bilang isa sa pinakamalaking pag-atake sa Moscow ngayong tag-init. Ang pahayagang Rossiyskaya Gazeta ay naglathala rin ng ulat tungkol sa pahayag ni Governor Vorobyov, habang ang tabloid na MK ay naglagay ng maikling balita sa kanilang pangunahing pahina na nagpapakita ng magkakaibang reaksyon ng media roon. Bukod sa trahedya sa Kharkiv, patuloy ang pag-atake ng Russia sa iba pang bahagi ng Ukraine. Sa rehiyon ng Sumy, 3 tao ang napatay at 3 pa ang nasugatan sa nakalipas na araw dahil sa walang humpay na pambobomba ng mga puwersang Ruso, ayon sa ulat na inilabas ng National Police ng Ukraine ukol sa sitwasyon sa bansa na patuloy na nagdudulot ng takot at pinsala sa mga inosenteng mamamayan. Sa gitna ng tensyon, muling nagpahayag ng suporta ang United Kingdom para sa Ukraine. Sinabi ni British Prime Minister Andy Burnham na kamakailan lamang naupo sa pwesto na patuloy na tatayo ang UK sa panig ng Ukraine. Ito ay sa kabila ng mga babala mula sa Moscow na magkakaroon ng hindi tinukoy na kahihinatnan ang paggamit ng mga British drone sa pag-atake sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Ayon sa ulat ng pahayagang The Sunday Times, 2 kumpanya mula sa United Kingdom ang gumawa ng mga drone na ginamit ng Ukraine upang atakihin ang teritoryo ng Russia. Ang pagbubunyag na ito ay lalo pang nagpainit sa diplomatikong ugnayan sa pagitan ng London at Moscow habang patuloy na nananawagan ang Ukraine ng mas marami pang armas mula sa mga kaalyado nito sa kanluran para sa kanilang depensa. Kasunod ng ulat na ito, naglabas ng pahayagang Russian Embassy sa United Kingdom na nagbabala na ang mga aksyon ng London ay tiyak na magdadala ng mabigat na kahihinatnan. Sinabi ng embahada na ang direktang pagtulong sa pag-atake sa kanilang bansa ay hindi palalagpasin at magdudulot ng mas malalim na sigalot sa pagitan ng dalawang bansa na maaring humantong sa mas malawak na digmaan sa Europa. Hayagan ding sinabi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov sa telebisyon ng Estado na may karapatan ang Moscow na ituring ang partisipasyon ng Britanya sa mga pag-atake bilang direktang pakikilahok sa digmaan. Babala ni Lavrov, ang ganitong uri ng pakikialam ay magdadala ng lahat ng kaukulang epekto na maaaring magpalawak sa labanan at maglagay sa buong rehiyon sa mas malaking panganib. Ang patuloy na pag-atake gamit ang mga drone at missile ay nagpapakita na ang digmaan ay hindi na lamang limitado sa linya ng labanan, kundi umaabot na rin sa mga pangunahing lungsod ng magkabilang panig. Habang ang bawat bansa ay tumatangging sumuko at patuloy na nagpapalakas ng kanilang opensiba, ang posibilidad ng usaping pangkapayapaan ay tila lalo pang lumalayo at nagiging mas komplikado para sa mga lider. Isang mainit at napakahalagang balita mula sa labanan sa silangang Europa ang ating tututukan sa mga sandaling ito. Kamakailan lamang ay opisyal na inanunsyo ng Ministry of Defense ng Russia na matagumpay nilang nabaril at napabagsak ang isang MiG-29 fighter jet na pagmamay-ari ng sandatahang lakas ng Ukraine, ang APNA, na muling nagpapatindi sa tensyon sa himpapawid ng dalawang bansa. Gayunpaman, sa kabila ng matapang na pahayag at deklarasyong ito ng Moscow, kapansin-pansin na wala silang inilabas na anumang uri ng opisyal na ebidensya o patunay sa publiko. Hindi rin binanggit ng kanilang militar kung saang eksaktong lokasyon naganap ang nasabing insidente at hindi rin tinukoy kung anong uri ng armas o advanced missile ang ginamit ng kanilang puwersa upang pabagsakin ang eroplanong pandigma. Bukod sa pagpapabagsak sa nasabing MiG-29, inihayag din ng militar ng Russia na sa nakalipas na 24 na oras ay marami pa silang na-neutralize na armas ng kalaban. Kabilang sa kanilang mga nawasak ang 10 guided bomb, 2 makapangyarihang HIMARS rocket na gawa ng Estados Unidos at mahigit 1,600 unmanned aerial vehicle o mga drone na ginagamit ng Ukraine sa kanilang mga operasyon. Ayon sa kabuuang talaan ng mga nawasak na kagamitang militar na inilabas ng panig ng Russia mula nang magsimula ang labanan noong Pebrero ng taong 2022, marami na silang napinsalang asset ng Ukraine. Kabilang dito ang 674 na eroplanong pandigma, 284 na helicopter at mahigit 212,000 drone sa iba't ibang rehiyon. Sa kabilang banda, nananatiling tahimik ang pamahalaan at ang buong sandatahang lakas ng Ukraine hinggil sa mga pahayag na ito ng Russia.
Wala pang inilalabas na opisyal na komento, pag-amin o pagtanggi ang Kiev tungkol sa di umano'y pagkawala ng kanilang mahalagang MiG-29 fighter jet na isang karaniwang hakbang upang maiwasang magbigay ng kapakipakinabang na impormasyon sa panig ng kanilang kalaban. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig, ang mga open source intelligence account ay nagbigay ng mahahalagang detalye tungkol dito. Ayon sa AMK Mapping, isang kilalang account sa platform na X na sumusubaybay sa takbo ng digmaan, may namataang Russian Su-35 fighter jet na lumilipad ng napakabilis malapit sa lungsod ng Horlivka sa rehiyon ng Donetsk bago naganap ang sinasabing insidente. Iniulat pa ng AMK Mapping na ang naturang Su-25 ng Russia ay nagpakawala ng mga makabagong air-to-air missile tulad ng R-37 o R-77. Ang target ng nasabing pag-atake ay isang taktikal na eroplano ng Ukraine na kasalukuyan umanong naguhulog ng mga glide bomb sa mga posisyon ng militar ng Russia sa lungsod ng Konstantinovka na matatagpuan sa kalurang bahagi ng estratehiko at mahalagang lungsod ng Kramatorsk. Sinuportahan naman ang impormasyong ito ng isa pang tanyag na OSINT analyst na kilala sa tawag na OSINT warfare. Ayon sa kanilang masusing pagsusuri sa mga nakalap na datos, ang eroplanong pinuntirya ng Russian Su-35 ay isang MiG-29 Mu-2 na isang modernisadong bersyon ng klasikong MiG-29 na ginagamit ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine para sa kanilang mga mapanganib na misyon at pagtatanggol sa kanilang bansa. Sa kasalukuyan, wala pang malinaw na ulat o kumpirmasyon kung naging matagumpay ba ang pag-atake ng Russian Su-35 gamit ang kanilang mga missile. Hindi pa rin matiyak ng mga eksperto sa militar kung ang partikular na engkwentrong ito sa Donetsk ang siya ring tinutukoy sa opisyal na pahayag ng Ministry of Defense ng Russia tungkol sa sinasabing pagpapabagsak sa isa pang MiG-29 fighter jet ng hukbong Ukraine. Samantala, may isa pang kapansin-pansing ulat na inilabas ng AMK Mapping noong Agosto 18, isang Russian Su-35 ang pumasok sa himpapawid na kontrolado ng Ukraine sa rehiyon ng Sumy. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang taon na ang isang modernong Russian fighter jet ay direktang lumipad sa himpapawid na hawak ng Ukraine upang magpakawala ng mapanirang KH-59 o KH-69 cruise missile bago mabilis na umatras. Ayon sa detalyadong flight path, ang Su-35 ay pumasok mula sa direksyon ng nayo ng Turya, dumaan sa bayan ng Uroidi sa Sumy, bago mabilis na lumiko pabalik sa Hilaga patungong Sudya sa rehiyon ng Kursk ng Russia. Ang mabilis at mapangahas na manyobrang ito ay nagpapakita ng lumalakas na kumpiyansa ng mga piloto ng Russia na pumasok at lumabas sa teritoryo ng kalaban ng hindi man lamang napipinsala o natatamaan. Naniniwala ang mga eksperto na sinusubukan ng Russia ang bilis ng reaksyon ng air defense ng Ukraine. Dahil walang naganap na pag-atake laban sa Su-35, tila tiwala ang Russia na wala ng sapat na interceptor missile ang mga Patriot system ng Ukraine sa lugar na iyon. Bukod dito, wala ring aktibong Ukrainian fighter jet sa himpapawid ng Sumy noong mga oras na naganap ang mapangahas na paglipad na ito ng Russia. Upang mas maunawaan natin ang kahalagahan ng MiG-29, alamin natin ang kasaysayan nito. Ang MiG-29 ay isang twin-engine 4th-generation light fighter jet na binuo ng Unyong Sobyet noong dekada 70. May kakayahan itong lumipad sa bilis na hanggang 2,400 kilometro bawat oras, may pinakamataas na altitude na 18 kilometro, at may kakayahang maglakbay ng mahigit 1,400 kilometro. Ang pangunahing bersyon ng MiG-29 ay armado ng isang 30mm GS, 30,001 autocannon at kayang magdala ng hanggang 3,2 toneladang armas. Kabilang sa mga dinadala nito ang mga maaasahang air-to-air missile tulad ng R-27 at R-73, pati na rin ang iba't ibang uri ng unguided. Nang mabuwag ang Unyong Sobyet, namana ng Ukraine ang humigit kumulang 240 MiG-29. Nang sumiklab ang kasalukuyang digmaan, nakatanggap pa sila ng karagdagang mga katulad na jet mula sa mga bansa ng NATO upang mapanatili ang kanilang puwersa sa himpapawid sa kabila ng matinding pinsala, kakulangan sa mga pyesa at patuloy na pambobomba ng Russia sa kanilang mga base militar. Sa kasalukuyan, ang mga MiG-29 na ito ay may napakahalagang papel sa depensa ng Ukraine. Ginagamit ang mga ito upang harangin ang mga Russian cruise missile at mga kamikaze drone sa himpapawid. Bukod dito, marami sa mga jet na ito ang sumailalim sa espesyal na modifikasyon upang makapaglunsad ng mga modernong armas at precision-guided bomb na ibinigay ng kanilang mga kaalyadong bansa mula sa kanluran.
Ngunit hindi naging madali ang sitwasyon para sa mga piloto ng Ukraine. Noong Agosto 10, kinumpirma ng kanilang Air Force na isang MiG-29 ang bumagsak habang rumeresponde sa isang pag-atake ng Russia sa rehiyon ng Odessa. Ayon sa opisyal na ulat, nagkaroon ng hindi inaasahang emergency habang nagpapakawala ng air-to-air missile na naging sanhi ng mabilis na pagkasunog at tuluyang pagkawala ng kontrol sa eroplano. Sa kabutihang palad, nagawa ng piloto na makaligtas sa pamamagitan ng ligtas na pag-eject bago tuluyang bumagsak ang eroplano sa lupa. Ipinapakita ng malungkot na insidenteng ito ang matinding panganib na kinakaharap ng mga piloto ng Ukraine sa araw-araw na labanan, hindi lamang mula sa mga direktang pag-atake ng kalaban, kundi pati na rin sa mga technical at mechanical na problema sa gitna ng kanilang operasyon. Samantala, may iba namang bersyon ang panig ng Russia hinggil dito. Isang ulat mula sa TASS agency ang nagsabing ang pagbagsak ng MiG-29 sa Odessa ay sanhi umano ng friendly fire o aksidenteng pagkabaril ng sariling puwersa ng Ukraine. Gayunpaman, ayon sa Oryx, isang independenteng grupo na sumusubaybay sa mga kumpirmadong pagkawala ng kagamitang militar, hindi bababa sa 38 MiG-29 ng Ukraine ang opisyal na nawasak sa digmaan. Dahil ang Oryx ay nagtatala lamang ng mga pagkawala na may ebidensyang larawan o video, maaaring mas mataas pa ang totoong bilang ng mga nawasak na jet. Sa kabila nito, tinatayang may 53 MiG-29 pa ring aktibong ginagamit ng Ukraine sa pagpasok ng taong 2025. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan dito sa Balita Ngayon.